Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan, at swerte. Naway magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig, at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Aquarius para sa Abril 27, 2025. Ngayong araw, habang ang kalendaryo ay nagbabalik sa Abril 27, ikaw, Aquarius, ay inaanyayahan na yakapin ang iyong mga natatanging katangian at kakaibang ugali. Sa bawat hakbang ng iyong araw, binibigyan ka ng pagkakataon na ipakita ang iyong sarili sa isang bagong liwanag, isang liwanag na hindi natatakot magpakita ng orihinalidad at pagiging totoo. Sa mundong puno ng ingay at panggigipit, hayaan mong ang iyong sariling tinig at estilo ang magbigay ng direksyon sa iyong mga hakbang. Ang iyong mga quirk at kakaibang katangian ay hindi hadlang, sa halip ito ang iyong lakas. Kapag pinili mong yakapin ang iyong pagka-orihinal, makikita mo kung paano ka magsisilbing isang liwanag sa ibang tao, isang halimbawa ng pagiging tapat sa sarili sa kabila ng mga expectations ng lipunan. Habang dumadaloy ang araw, ang enerhiya ng Taurus ay tumutulong sa iyong nararamdaman na maging mas matatag at grounded. Ito ang magbibigay sa iyo ng pagkakataon upang magpatuloy ng may focus at kagalakan, hindi sa pagiging impulsibo kundi sa pagbibigay pansin sa bawat detalye ng iyong mga desisyon. Ang kalma at steady na energy na hatid ng Taurus ay nagtutulak sa iyo upang magbigay ng mas thoughtful na reaksyon sa mga kaganapan at hindi agad-agad tumugon sa mga disturbances. Minsan, ang pinakamagandang hakbang ay hindi agad kumilos, kundi magbigay ng oras upang mag-isip at magnilay-nilay. Sa paggawa nito, magkakaroon ka ng pagkakataon na bumuo ng mga reaksyon na hindi lamang tugma sa iyong mga pananaw, kundi tumutugma rin sa iyong mga prinsipyo at layunin sa buhay. Habang nagmumuni-muni ka sa araw na ito, napansin mo ba kung paanong ang mga bagay na nakakagambala sa iyong isipan ay maaaring magdulot ng ripple effect sa iyong mga desisyon at aksyon? Ang mga maliliit na bagay na nakakapagbigay ng pagkabahala ay may kakayahang magdulot ng mas malaking epekto sa iyong mga reaksyon. Kaya't ang bawat pagkakataon ay isang paalala na maaari kang magbago ng pananaw at mag-shift mula sa mga maliit na pagkairita patungo sa mas malalim na pag-unawa at pagiging mindful. Hindi mo kailangang agad mag-react, bagkus bigyan mo muna ng panahon ang iyong sarili upang makita ang buong larawan. Sa mga pagkakataong ito, mahalaga ang pagpapatawad sa sarili at sa iba. Minsan, ang pagpapatawad ay hindi lamang sa iba, kundi pati na rin sa sarili. Sa pagpapatawad mo sa iyong mga pagkakamali, nagkakaroon ka ng mas malalim na kapayapaan at mas magaan na pakiramdam. Sa mga simpleng hakbang na tulad nito, makikita mong unti-unting bumangon ang iyong espiritu at nagiging mas maligaya ka sa iyong mga relasyon at pakikisalamuha. Ngayon, maglaan ng oras upang magnilay-nilay at maramdaman ang mga emosyon na dumarating sa iyong buhay. Hindi mo kailangang itago o pigilan ang iyong nararamdaman. Ang mga damdaming ito ay bahagi ng iyong pag-unlad at paglalakbay. Sa pagtanggap ng iyong emosyon at pagpapatawad sa iyong sarili, binibigyan mo ang iyong sarili ng pagkakataon na magpatuloy ng mas magaan. Huwag hayaang ang iyong mga damdamin ay magtulak sa iyo na maging mabilis sa paggawa ng mga desisyon na maaaring magdulot ng mga hindi ka nais-nais na resulta. Sa pamamagitan ng pagninilay at pagpapatawad, makikita mong mas magiging makulay ang iyong pakikisalamuha at magkakaroon ka ng mas matibay na koneksyon sa iyong mga mahal sa buhay. Sa buong araw, yakapin ang espiritu ng pagmamahal at pagpapatawad. Ang mga ito ay hindi lamang mga abstract na konsepto, kundi mga gabay na magdadala sa iyo ng mas mataas na antas ng pag-unawa at pagmumuni-muni. Ang mga relasyon mo, maging ito'y sa pamilya, kaibigan, o kasamahan, ay maaaring mas mapalalim kapag binigyan ng lugar ang mga damdaming ito. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang nakakalimutan mo ang mga pagkakamali ng iba, kundi ito ay isang hakbang patungo sa mas malalim na pag-unawa at pagpapalaya sa sarili. Sa pagbuo ng mga makulay na koneksyon, makikita mong hindi lang ikaw ang maghahatid ng liwanag sa mundo, kundi ang iba pa'y magbibigay liwanag din sa iyo. Ang mga maswerteng kulay para sa iyo ngayon ay berde at asul. Ang berde ay sumisimbolo ng kasaganaan, kapayapaan, at pag-renew ng lakas. Ang asul naman ay tumutukoy sa katiwasayan at kalinawan sa isip at puso.
Kapag isinama mo ang mga kulay na ito sa iyong araw, magdudulot ito ng mas mataas na antas ng inspirasyon at kalinawan sa iyong pag-isip. Ang mga maswerteng numero mo ngayong araw ay 7, 11 at 30. Ang mga numerong ito ay maaaring magbigay sa iyo ng senyales na ikaw ay nasa tamang landas at handa nang tanggapin ang mga bagong pagbabago sa iyong buhay. Sa bawat hakbang, maging mapanuri sa mga detalye at alalahanin ang iyong mga nakamit. Kung makikita mo ang mga numerong ito sa paligid mo, ituring itong paalala na ang iyong espiritu ay nasa tamang direksyon. Ang maswerteng gawain para sa iyo ngayon ay ang maglaan ng oras para sa iyong sarili at sa iyong mga mahal sa buhay. Ang simpleng paglalaan ng oras para sa isang malalim na usapan, o kaya'y isang tahimik na oras ng pagninilay-nilay ay makakatulong upang mapalakas ang iyong relasyon at ang iyong espiritual na koneksyon. Ang bawat hakbang na gagawin mo ngayon ay magdadala sa iyo ng mas matibay na pundasyon para sa mga darating na araw. Huwag kalimutang laging maglaan ng oras para magpahinga at mag-isip, at laging alalahanin na sa bawat hakbang mo patungo sa pagpapatawad at pagmamahal, ikaw ay lumalago bilang isang tao. Sa pagtatapos ng araw, ang iyong puso at isipan ay magsisilbing gabay sa paglalakbay mo sa buhay. Ang pagmamahal at pagpapatawad ay hindi isang paminsang aksyon lamang. Ito ay isang patuloy na proseso na nagpapaalala sa iyo kung paano maging buo at masaya sa kabila ng lahat ng pagsubok. Huwag kalimutan na ikaw ay may kakayahan na magbigay ng pagmamahal hindi lamang sa iba, kundi sa sarili mo rin. Magpahinga ng may pasasalamat at magpatuloy sa pagtanggap ng bagong mga pagkakataon na magdadala sa iyo ng mas mataas na kaligayahan at kaalaman. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag-a-upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan ninyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo